So yun guys, nakarating na tayo dito sa may Ishigaki, no? So yun guys, dito na kami kumain kasi walang kainan dun sa Family Mart. So ito yung kain namin. Giving Philippine Beach. Guys, yung last stop natin is magki-cave naman tayo. Guys! Welcome to Japan! Meron daw area dito na parang yung tubig we are going to explore na dito sa may Okinawa. At certain time of the day, nagiging color blue siya. Sabi ng tour guide, formerly, hindi daw talaga Japanese na may-ari ng Okinawa. Ah, totoo. Hi guys! Hi! So yun guys, dito na ako nag-decide na lumipat ako ng pwesto kasi medyo maingay doon. Mag-voice over ako. So ang ginawa ko, gumawa muna ako ng script. Ganito yung process ko pag gumagawa ko ng reels, mga Instagram, TikTok. Gumagawa muna ako ng script, tapos i-voice over ko muna. Tapos after ko ma-voice over, doon ko ilalatag yung mga videos ko. Kasi minsan nung nagsisimula pa lang ako gumawa ng reels, di kasi ako magaling. So nilalatag ko muna yung video, tapos nag-VO ako. Tapos pag VO ako, nagkakamali ako, di ba? So pagkakamali ako, ulitin ko na naman. Tapos so, nagpunta kami sa... Wala, parang hindi magka-boses. So, ulitin ko naman. Nagpunta kami. So, ang ginagawa ko ngayon, nire-record ko. Bina-voice over ko muna. So, ito yung aking script. That's my script for the reels. Then, I'm just gonna use my mic. Meron akong naririnig na voice na parang may music. Sana hindi siya ma-capture ng VO ko. Kahapon, nag-live ako dito. Shoutout sa mga nakapanood ng live ko sa YouTube. Nag-live ako. Kasi mabagal kasi internet din. Kasi nasa dagat kami. Tapos ang dami kong chika, tapos hindi pala siya. Nag-stop pala ako. Ay, naputol pala yung live ko. Tapos ang dami kong chika, ganyan. Tapos minessage ako ng editor ko. Sabi ng editor ko, Sir, nawala ka sa live. Tapos late ko na-realize, hindi ko agad nabasa. Ang dami kong chika sa live, yung pala, wala pala akong signal. Sabi ko, minsan na nga lang makapag-live na wala pa yung signal. Next time, try ka mag-live ng maganda yung signal ko. So, yun lang guys. Tapusin ko lang to. Yung trabaho ko para mabawasan na. Kasi ang dami ko pang gagawin na videos. So, at least, pag may binabawasan natin pa isa-isa, hindi ka matatambakan. Wait lang ha. Trabaho lang ako. Maingay pa rin guys. Kasi may mga naglilinis. May mga dumadaan-daan. Tapos, may hawak silang parang trolley. Naka-capture siya. Nagre-record na ako. Tapos, parang may ingay. Tapos, inulit ko na naman. Lipat ulit ako. Squatter. Doon sa room namin, natutulog na yung ate ko. So, bawal din ako mag-ingay doon, di ba? Kaya ako mag-VO. Tablet lang. Doon naman sa 9th floor, maingay kasi may nagpa-party. Sa 3rd floor, may nagpa-party din. Hirap maging squatter. Ay, sa hagdan. Feeling ko sa mga hagdan, wala masyadong dumadaan kasi nag-elevator yung mga tao. So, try ko sa hagdan. Sana? Dito may naglilinis din. Naririnig ko kasi sila eh. Ayan. Yan yung fantasy ko. Fantasy ko yung makatira ako sa... Meron akong sariling lugar, sariling bahay, basta parang I want to live alone. Kasi for example, may mga ganito. Feeling ko mas marami akong magagawang content pag mag-isa ako. Kasi pwede ako mag-VO anytime. Pwede ako mag-film anytime, no? Pag mag-isa lang ako. Sana soon magkaroon tayo ng own place para magawa natin yung mga gusto nating. Marami akong mga naiisip na content minsan, pero wala akong space para to do it. Maingay din dito sa labas eh. Hello. Hindi eh. Hello. Maingay din dito. Hanap tayo ng tahimik na lugar. Tapos yung biyahe ni Best Boss? Ay hindi po, Marvin sama ako. Ay, ikaw? Ako. Ano ko siya? Ako po. Ang kasama lang eh. Apo. Nakilala ko lang din dito. Sige po. Dito na lang siguro. Pinakadulo na lang, sa pinakagilid. Ang hirap ng walang may naglilinis din dito. Saan ako mag-VO? Yan guys, may nakita ko na space dito. Wala masyadong tao. Yan, sa gilid lang na ito. Dito na lang tayo mag-VO. Sana walang tao. May konting sound pa rin. May mga music kasi sa buong cruise. Mahina lang naman. Pero pag nagmamic kasi ako nakaka-capture niya. Pero let's go. Work na na. Hi guys. Welcome back to my channel. So for today's video, bababa ulit tayo ng barko.
magbibisita ulit tayo ng isa pang lugar dito sa Japan. It's called Ishigaki. Nandito rin siya sa may Okinawa Prefecture. Parang famous siya for beaches. So, marami daw mga beach dito. Also, kino-compare siya sa Jeju Island ng South Korea. So, makikita natin kung ano yung itsura ng Ishigaki. For some reason, hindi pa dumadaong yung barko namin. It's currently 7:19. Pero 7:30, kailangan nating lumabas ng barko. So, feeling ko naman malapit na kami. Nagbe-breakfast lang kami muna. So, dito sa cruise, again, mayroon silang option ng buffet breakfast. But for ngayong breakfast, dito kami sa parang restaurant breakfast. Kasama pa rin siya. Wala pa rin kayong babayaran dito sa restaurant. Pero hindi siya buffet. Parang nag-order lang kami ng mga bacon, ganun. Pero may mga libre naman silang fruits and ganyan, juice, saka mga bread. Yan. Ay, may mga ham din pala sa dito. Cold cuts and cheese. Salad. And marami din naman sila mga bread. Actually, parang buffet na rin. Pero mag-order ka pa ng a la carte meals aside dito. Okay, so kumuha lang muna tayo ng tinapay. Or doon nag-order pa kami ng bacon. Ayan. Hot chocolate. Okay, so mating na yung bacon. Kalimutan ko yung rice ko. Atin naka-pancake. So yun guys, nakadaong na yung barko dito sa may Ishigaki. So yan, ganyan yung ano niya, atake niya. Meron sila mga lighthouse doon, tingnan nyo. Ayan. So, may mga daanan na ganyan. Tara, let's go. You know, as you can see, this is islands. That we have so many remote islands, you know, on the other side, you know, in the ocean. So actually, it's a whole group of islands called Yaeyama Shoto, Yaeyama Archipelago. So yun guys, nakarating na tayo dito sa may Ishigaki, no? So, nakababa na tayo ng barko. And then, magtutour ulit tayo ngayon. At again, if hindi nyo na-remember, meron kayong tatlong options kapag nag-i-stop yung barko sa mga stop, sa mga pier, ganon. First, pwede kayo mag-avail ng tour, kagaya ng ginagawa namin. Second, pwede kayo mag-DIY, like lalabas kayo ng barko, kayo na bahala. And then third, pwede kayo mag-stay pa rin sa barko and then i-enjoy nyo lang yung amenities. But ngayon, naka-tour kami. So ngayon, may mga bibisitahin tayo na area dito sa Ishigaki. And one of them is Don Quixote. So start muna tayo ng shopping. So pasalubong. Ito, medyo merong malaking Don Quixote dito. Ayan o. Tax-free shop. Tara, let's go. Ayan ang Ishigaki. Sabi ko nga, ang Okinawa, itong prefecture kung nasan tayo, hindi ko siya ma-compare sa kahit anong prefecture sa Japan. Parang kakaiba yung itsura niya, medyo tropical, na ma-beach siya. Tapos, yung pala, sabi rin ng tour guide namin talaga, ang Okinawa, very different talaga siya from mainland Japan. Kasi before pala, ang Okinawa is a separate country. Hindi talaga siya part ng Japan before. Meron siyang sariling bansa. It's called Ryoko. Ryoko ba yun? Sinabi ng tour guide namin. Tapos, nasakop lang talaga siya ng Japan later on. Before, parang nasakop din siya ng US. So, nasa parang US control siya. Tapos, after the World War, anong World War na nanalo yung Japan? 3? Hindi ko alam. Basta after the World War something, tapos nanalo yung Japan ulit. So, nakuha niya ulit. So, ngayon, naging part na siya ng Japan. Tara, pasok na tayo sa Donkey. Yan, puro mga Pilipino yung kasama natin kasi Pilipino yung nasa cruise. Ay, daming tao. Yung guys, pumasok na tayo sa Donkey. Meron sila mga skincare. Kailangan ko ba ng skincare? Parang kailangan ko ng sunstick. Mauubos ang bilis ko makaubos ng sunstick. So, meron akong binibili dito na sunstick, yung Nature Republic na yellow. Ang bilis ko makaubos yun. Kasi pag naglalagay din kasi ako OA. Kaka-Japan ko lang, di ba, bumili ako ng ano eh. Ngayon paubos na. Wala ka pang napipili. Hinahanap ko lagi is 200 yen Pababa. or less. Maganda na yung 240, 80. Bawal sa bumili ng more than 80 pesos. Ano bibiling ko?
Meron din pala dito mga ano, underwear sa Donkey. Anong mga... Ayan, may mga pabango ba to? Paradise Tea. Ay, sorry. Tabako yata. Hindi pala siya pabango. Not suitable for very young audiences, yung mga tabako. Ayan. Anong meron dito? Ah, wine. Champagne. Champagne. Yan, may mga champagne dito. 12,800 yung pinakamura, pero merong mga mahal. 49,800. Ayun, may mga relo din dito sa Donkey, guys. Ano itong mga relo na to? Smartwatches, oh. 8,990 yen. Meron namang mas mura to. 4,990. Ano itong mga relo na yan? Hindi ko alam yung brand eh. Donkey. Hote. Seiko. Seiko watches. Citizen watches. Ayan yung mga presyo, guys. Tingnan nyo na lang. Mga shades. Ray-Ban. Ay, may mga Gucci din sila, oh. Parang mahal. 19,900 na Gucci shades. Just kung magkano yun. Tapos hindi naman nagbabago yung itsura mo, no? Buti kung mga ganong kamahal, tapos bigla kang nagiging Alden Richards, ganon. Hindi eh. Ay! Ito yung binili kong sinelas, guys. Meron ako nito, hindi ko pa nasusuot. Yan, magkano ba dito? Hindi ko alam. Ito lang presyo. Ito yata yung presyo niya, 2,859. Magkano yun? Tama ba? Ganyan ba yung presyo ng binili ko? Ay, may pink din pala, oh. So, ang binili ko before, ito, diba? Yung blue. Oh, ang cute kaya, oh. Kasi meron din pala silang pink kung gusto niya, oh. Pero mas gusto ko yung blue. Donkey. Ito, guys, yung pampatak sa mata. Kaso isa na lang, nakita ko dito. May mga iba silang brands. Ay, ito pala. Pero kung gusto ko sana kasi itong blue, eh, ito. Wala na yung blue, pero meron pang yellow. Yan, meron naman silang mga other brands pa dito ng pampatak. Actually, ito, mamimili ako kasi meron akong talk, diba? May talk ako sa Mall of Asia. Tapos may mga few questions ako sa audience. Tapos pag nasagot nyo, mamimigay ako ng mga ganito. Mga pampasalubok. Gusto ko sana itong blue kaso wala na, guys. Ayan, guys, meron din dito mga sausage Donkey. May mga karne din pala doon. Carnivorous. Ang daming kung ano-ano lang dito sa Donkey. Fragrance mask. Deodorizing beads. Huh? Parang anong purpose niya sa buhay? Parang ano, magpabango ng ano, sala, ganon. Assort. Whitening pen? Tignan nyo ito, parang ball pen lang, tapos magpapa-white siya ng ano, ngipin. Pwede ba yun? Medyo mahal lang, 2,300. Kasi mga 1,000 pesos ba yan? 900 plus. Kung ano-ano lang makikita mo dito sa ano, no, Donkey. Don. Hello, guys, naubos yung blue. Diba? Pare-parehas kami lang gustong ipasalubong yung blue na ganito. Naubos siya dito. Stress ako yung pala yung nga bibiling ko. Yun sana yung ipapapremyo ko sa mga, di ba may prizes sa top ko. Yung blue na chocolate sana ipapamigay ko sa inyo, guys. Pero naubos siya eh. Hanap tayo ba? May iba pa dito. So guys, ito na yung mga napamili nila. Ayun yung mga napamili nila. Pero yung sa akin, ito pa lang. Ang dami na pinamili nila. Ba't ganun? Sana all. Alam mo ngayon ko napatunayan na yung mga Pilipino pag nag-Japan talaga, no? Super shopping. No? Super shopping sa doon. Ang dami ng mga binibili nila. Nahihiya ako. Bakit ganun? Yan o.
Okay guys, for a second stop, magla-lunch naman tayo. Hindi kasama yung lunch dito sa tour na to. No? So, kanya-kanya kaming lunch. Nandito kami sa somewhere. Yuglena. Yuglena area. Ganyan yung itsura niya. Ganyan lang yung atake ng ano, Ishigaki ng ano nga bang prefecture to? Okinawa. Okinawa. Ayan. Dagat ba doon? Sige mamaya baka makita natin pag paano balik. No? Ayan guys, tingnan mo yung mga kotse nila. Parang isang tao lang yung mga kasakay. Ayan, maliliit yung mga kotse. Ayan, ganyan lang yung atake dito. Kaya pala sila the Sensons, nagpunta sila last time dito, nagkotse sila. I think better if meron nga kayong kotse, tapos mag-drive kayo around the area. Hindi ko nga sure kung may train system dito kasi di ba nakabus lang naman kami. Hindi ko nakita ko. Pero wala, based sa mga nilalakaran namin, wala pa akong nakitang train station. Piling ko naman meron pero hindi siya as malaki and as convenient sa ibang mga prefecture ng Japan. No? Tapos, kanina yung tour guide namin, nagsasalita siya na ang kabuhayan dito, di ba, mga agriculture, farming, ganyan. Pero tourism daw talaga yung pinaka malaking chunk na kanilang income dito. I think tinutulungan din sila ng Japanese government na i-boost talaga yung tourism nila dito. So guys, mga few minutes lang kasi kami dito. Tapos mahaba yung mga pila kasi may mga na-late na Pilipino. Baka marinig nila ako. Na-late sila sa, ang tagal nila sa Donkey. Nagalit na ibang mga Pilipino. Dami nang nagalit. Nagalit yung mga ibang Pilipino kasi ang tagal nila. So mababawasan yung oras namin sa next stop. Tapos may mga pila kasi yung mga restaurant. So magko-convenience store na lang kami. Masarap din naman ang convenience. Hindi ka nakapag-Japan pag di ka convenience store. True. So convenience store na lang tayo kasi wala na tayong oras. Meron naman sila mga food court dito. Try. Ohio. Ay sige, koran. Sige. Mag-vitamin C ako. May default na binibili sa mga convenience stores. Ano pa? Famichiki. Yan, meron silang mga ganito tayo, yung mga guys, dito na kami kumain kasi walang kainan dun sa Family Mart. So ito yung kain namin. Katsu dun, tsaka wala rin silang Famichiki, so fried chicken na lang ang in-order namin. Nandito kami sa may harap ng kanilang port. Parang dagat yata, may mga yate dito. Naririnig ko kanina, nakikichismis ako. Mahal din daw yung mga lupa dito. Kasi parang vacation house ng mga mayayaman. Ang gusto nila parang tahimik lang. Sobrang tahimik naman. Sobrang sa katahimikan. Pero kung gusto nyo ng matahimik, nandito yung mga mayayaman, dito sila nagtatayo na kanila. Parang ghost town nga siya. No? Parang ghost town no, sa katahimikan. Try mo itong katsu nila. Pero dito sa Japan ba, maraming mga public toilet? Parang nag-search nga lang ako kanina, di ba, na kailangan ko mag-toilet. Meron kaso 10-minute walk yata. Kaya pala matagal ka? Oo, tapos na-realize ko meron pala sa Donkey. Sa second floor ng Donkey meron pala. Sabi ko, ang init kasi. Bumalik ako. Okay guys, for our third stop, nandito naman tayo sa Kabira Bay. Meron tayong isang oras dito para magtingin-tingin sa beach. Ayan. May bahay na ba to? Lakas Makabatanes. Ano bang binibenta nila? Kamote yata. Kamote ba yan?
Parang Carioca. Ay, sikat ba yan siya? Oo, kasi mahal ang mango dito. Ay, oo, yung mango daw dito sobrang mahal. Ishigaki mango squash. Sabi ng tour guide namin, yung 2 peraso ng mangga daw dito is $30. So, mga 1,700 2 peraso. Ang isa, 800? 900. Mga ganun, 900 pesos. Tapos hindi pa daw siya kasing sarap ng mangga natin sa Pilipinas. Yung kanila, fibery, tama ba? Fiberish. Mas fiber. Tapos, hindi siya maasim. Tamis lang daw. Mas gusto niya yung sa atin na medyo maasim at matamis. At hindi siya ano yung ma-fiber? Yung parang mabuhok-buhok. Yan guys, nakikita na natin yung dagat dito, no? It's giving Coron, Palawan. Sorry. El Nido. Yan yung may overlooking view. Okinawa talaga, mga beach siya o madagat-dagat siya. Okay, so baba tayo sa kanilang pinaka beach. Maano ba, mapino yung buhangin? Hindi? Ay, oo. Ayan. Mas mapino pa rin yung Boracay, guys. Ito yung buhangin niya dito sa Okinawa. Diyos ko. Ayan. It's giving Philippine beach. Guys, ganyan yung itsura niya. Humahangin ba sa sipol mo? Pero dun lang. Ayun, humangin siya dun. Sabi nga ni ate ko, feeling niya meron naman daw dito mga tours na nangyayari, like mga cave, siguro mga lagoon. Kaso kasi yung tour natin, di ba, parang pupunta lang tayo ng few minutes, so hindi natin ma-explore talaga yung mga lugar-lugar. Parang okay na kuya. Parang overview lang talaga ang nangyayari. Pero ito ang Kabira Bay. Ayun, may mga sila boat. Baka naghahatid yan, parang Boracay. Ihahatid ka sa ang init sa labas, guys. Bumili ako ng sparkling water. Sparkling lemon. Pumasok kami dito sa may loob, may mga shops dito. Magpapa-aircon lang tayo kasing init. Pineapple. Ay, yung ref magnet ni mama. Cutesies. Ito guys, parang sikat sa kanya itong ube tart. Lagi namin nakikita kahit sa kayo magpunta. Yan siya. Ano yan? Kudasai Okinawa. Guys, sobrang sikat talaga nilang spam nila dito, no? Yan sila mga spam wallet, purse, spam pillow, spam underwear. May underwear to spam. That's what I've mentioned sa last na video. Sabi ng tour guide namin, di ba, sikat yung spam dito kasi nga almost 75% ng US military base nandito sa Okinawa. So since need nila ng protein source, nagdala sila ng spam dito inintroduce nila yung spam dito sa Okinawa, tapos nagustuhan siya ng mga tao dito, so naging part na siya ng kultura nila dito sa Okinawa na super gusto nila laging spam. So kahit saan ka magpunta, meron mga spam na items na binibenta nila. So last stop natin is magki-cave naman tayo. Around 20 to 30 minutes to yata ito na lakad. Pero sige, ilakad na lang natin kasi inaantok din ako para mawala yung antok ko. No, kumikinang yung kanyang limestones. Kaya nga yung stone
Unlike nung last cave na pinuntahan natin, di ba parang may mga trail na talaga silang nilagay. Dito parang mas challenging siya ng slight. Ayan na na-explain nila. Di ba malaki siya, tapos natutunaw-tunaw, nahuhulog-hulog, hanggang sa lumiliit na lang siya. Tapos magbubuo na naman dito sa baba, no? Ayan. Ayan, no? Tignan mo. Ito sila, nag-meet halfway na sila. Natunaw siya, tapos ayan, may ilaw-ilaw sila dito. Christmas lights. Pasko na kasi. Oo, meron pa mga tao dun. Ayan guys, after the caving, mag-ice cream tayo. May sikat na ice cream daw dito. It's called Blue Seal. Ayan. Ningal ako. Vanilla. Ube. May ube din sila. Ube. Guys, may mga souvenir shops ulit dito. Yung iba sa amin, hindi na sila nag-caving. Like, diretso na sila dito sa souvenir at may ice cream sa labas. Nag-cafe. So, depende sa inyo kasi may mga kasama rin kami na senior. Siyempre, may hirap pa yun sa caving. So, hindi na sila sumama. Hanggang dito lang sila. Kape-kape, ganyan. Bili-bili ng souvenirs. Yung mga ice cream nila, guys. Ano to yung sinasabi nila? Yung blue, no? Kaso parang blue wave? Or parang iba yung sinasabi nila? Tsaka yung ube. Ube? Ito ba yung ube? May kami ng ice cream. Cash basis lang pala sila dito, guys. Buti na lang may natira kong kasyalas kong Japan. Natuyo lang kami. Akala namin nagbabayad kami ng card. Bawal pa ng card. Ay, lasang bubble gum. Black. この島の海を僕はどれくらい知ってるんだろう Hey. 早く星もこの海の Hey guys, it's another day back here in the cruise. So, day 6 of 7 na natin. Malapit na tayong bumalik sa Pilipinas. So, ito. Ay, medyo foggy pala. Wait. Guys. So, nag-stop over na tayo sa Naha, saka sa Ishigaki. So, we're on our way back to the Philippines na. So, day 6 na. Bukas, babalik na ulit tayo sa Pilipinas. No? Tara, mag-breakfast na muna tayo. Si ate ko, pinauna ko na muna siya mag-breakfast doon sa isang restaurant sa Vesta. Kasi baka mag-shoot din kami ngayon. Kasi diba, this is a collaboration. So, sinabihan din kami na today daw may shoot kami ng mga content creators. Mag-photoshoots kami. And then, baka mag-shoot din kami dun sa channel ni Poor Traveler. Hindi ko sure kung matutuloy yung binabalak namin. Kasi nagkukantuwa kami isang araw habang nagiinuman kami. Tapos, what if mag-shoot tayo? Mag-guest ka sa channel nila. Sabi ko, game. Tapos, today, I'm not sure kung matutuloy yung shoot namin. But yun yung gagawin natin. Pero I'll just have a quick breakfast. Sa buffet na lang ako mag-breakfast. Kasi yung Vesta restaurant hanggang 9:30 lang yata siya. Pero yung buffet hanggang 10. It's currently 9:30. 9:29. So tara na, laban tayo sa buffet. Again, sa mga nagtatanong kung kasama na yung pagkain dito sa cruise, yes, yung buong pagkain namin kasama na siya, buffet. Pero may mga minsan pwede kang hindi mag-buffet. Minsan pinipili namin na hindi mag-buffet kasi parang mga high blood naman kami. Buffet breakfast, lunch, merienda, dinner. Alam mo yung buffet kay everyday, parang na-force kami na kumain ng marami kasi marami kaming nakikita. So minsan pinipili na lang namin na hindi na mag-buffet. Meron kasing option na mag-restaurant kayo, parang a la carte lang yung orderin mo. Minsan pinipili na lang namin 'yon para hindi kami ma-force kumain ng marami kasi imagine
1 week ka dito, tapos buffet ka, high blood ang aabutin mo, be. Pero pwede, may swimming pool naman yan. Pwede kayo mag-swimming, may gym, mag-workout. But, ang nangyayari nga, hindi ako masyado nakapag-workout din. Puro kain lang. So, binabawasan na lang namin. Pero today, magbubuffet ako kasi sarado na yung restaurant. Ang problema lang sa restaurant, yung a la carte, meron siyang time. Parang 7 to 9:30 lang yata siya. Tapos yung lunch, may time lang din. Yung buffet, mas marami yung time dito sa buffet. Let's go! Hey guys, breakfast naman tayo. Ang dami ko na naman nakain. Told you, yun yun. Pag nagbe-breakfast talaga, nagbo-buffet breakfast, napaparami yung kain, no? Pinigilan ko na yung sarili ko niyan, ha? Medyo pigil pa yan. Kasi sabi ko, parang 1 week na ako nagbo-buffet. Parang hindi na yun nakaka-ano. Ako, bacon pa naman ito. Pero gusto ko yung bacon nila. Hindi siya yung crunchy pero maalat. Maalat. Parang yung tuwalya sa kare-kare. Sa bread nila yung favorite namin yung chocolate. Parang pandit chocolate. Yung chocolate croissant. Pero wala eh. Meron ako nakitang chocolate na ganito. Pero hindi ito yung favorite namin. Yung ganito yung shape niya. Pero chocolate yung filling. Wala today eh. So guys, during the day may mga palaro din dito sa cruise, no? So pwede kayo mag-join no? Di ko alam kung anong game ginagawa nila. Parang, inan na yata itong mga baso nila. Yan. Nakakatuwa dito sa cruise. Ang dami nating nakikilalang mga nanonood sa videos. Hello sa mga nakilala ko dito na mga nanonood pala ng videos natin. Pati may mga iba naman kanina nagpa-picture kasi nagpa-picture daw yung kaibigan nila. Yung kaibigan nila, tapos ibibigay nila. Yung kaibigan nila yung nandito, pero nagpapapicture sila sa akin kasi daw in behalf of their friends. Parang gano'n. So maraming salamat sa mga nakikilala natin dito sa cruise. Okay guys, punta muna ako kay Yosh tsaka kay Asta. So magsushoot kami ng content for their channel at The Poor Traveler sa YouTube. TPT, Vince, and Yosh. So tara, puntahan ko lang sila. Panoorin nyo guys yung isushoot namin sa channel nila. Let's go! Guys, meron din palang shopping area dito. Yung mga bags nila, parang nilalabas nila dito sa ibaba. Parang ino-auction. Ay, parang tawag doon. Para baka mas mura, di ko sure. Ayan, no? Pwede kayo bumili ng mga bags, mga relo, alahas. And guys, everyday din meron ditong sayaw. For example, kung gusto niyo parang Zumba ba yan? Ay, tapos na pala. Ayan, may mga dance lessons dito kung gusto niyo. Shopping. And guys, nakatapos na yung mag-shoot ng sa podcast ni TPT. So, panoorin nyo sa YouTube, no? Meron sa YouTube. Sa YouTube, i-upload nila yan. So, panoorin nyo lang. Lalagyan natin yung channel nila dito. Babae, tapos bakla, tsaka lalaki. Imagine kapag lalaki, babae, ikinakasal, nagiging mag-asawa, pero kadalasan nagkakahiwalay kasi nagkakasawaan. Imagine pag ginanon mo ngayon, bukas ganun, ulit-ulit. So, pag bakla naman, tapos lalaki, 3 hours lang, hiwalay na agad. Hindi mo pa kilala pangalan, alam mo yan. Pero pag babae at tomboy, mas naglalas. Wala kasi silang kasawaan. Very accommodating, relaxing, you know. Kasi ito ginagamit pag Monday, pag Tuesday, pag Wednesday, pag Thursday, pag Friday, pag Saturday, pag Sunday. So guys, nag-post ako na nasa cruise ako sa Instagram. Tapos may mga nagko-comment and nagme-message. Hindi ba nakakahilo? Hindi ba maalon? To be honest, in my case, like first and second day, kalmado, hindi ako nahilo. Pagka third day, medyo naging maalon siya. Kasi dumadaan kami dito sa may Batanes, sa may Babuyan Islands. Ito yung pinakamaalon na area, yung sa may Babuyan Islands, sa may Batanes. So naramdaman ko yung galaw ng barko nung third day.
Tapos, depende pa kung nasan yung room nyo. Yung friends ko, or may nakilala ko kanina sa may lunch, yung room nila nasa may unahan ba or nasa dulo ng barko. So, mas ramdam yung alon. Good thing, nandito kami sa parang gitna kami ng barko. So, hindi ko masyadong naramdaman yung alon. Pero pag naglalakad, medyo ramdam. 4th day, 5th day, okay na naman. Hindi na naman siya maalon. Ngayon is our 6th day. Ngayon is our 6th day na dito sa cruise. Medyo maalon kasi chinek ko sa mapa. Nandito na naman kami sa area na to, sa may Batanes, Babuyan Island. Every time dumadaan kami sa area na to, sobrang alon niya talaga. So ngayon, pag naglalakad ka, medyo naaalon ako. Tapos yung tinanong ko rin yung ate ko, nararamdaman niya rin daw yung alon. Kahit nakahiga siya, nararamdaman niya. And then yung mga iba ko pagkakilala, pag nakakasulubong ko, maalon, no? So maalon. So hindi siya maalon like the whole trip. May mga areas lang talaga kayo nadadaanan na medyo maalon. In my case, dito nga siya sa may Babuyan Island, sa may Batanes. Wala, nakita ko na sila Miss Rona. Wait lang guys, freshen up lang ako. Magbihis lang ako kasi meron kaming photo shoot for Costa Sirena, no? So, akala ko parang lahat kami na content creators, isang shoot lang. Yung pala, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay kami mag-shoot. Ako yung pinakaunang i-shoot sa rooftop. So, magpapalit lang ako ng suot. So, mag-shoot lang kami sa rooftop for Costa Sirena, no? So, ayun lang guys, I'll see you later. Guys, kakatapos lang shoot namin. Buti na lang may baon ako na yellow kasi kailangan namin magsuot ng either red, yellow, blue, or white kasi yun yung parang color ng Choose Premium no, ni Costa Sirena. Ayun, Choose Premium. So, hindi ko alam na meron palang interview. Akala ko photoshoot lang. So, nagpunta ako doon like, ayun lang, inayos ko lang yung sarili ko photoshoot. Tapos, meron palang interview sa mga impromptu questions. Sabi ko, oh my God, hindi ako na ready. So, ayun, may mga 6 or 7 questions pala silang itatanong sa amin. Tapos after doon, meron ng shoot. Pero, I don't know, pag nandun na ako sa situation, sabi ko nga, pag nandun na ako sa situation na kailangan kong magsasalita talaga ako. Parang yung utak ko, automatic na siyang nagta-transform. Pero pag mga during the normal days na ako lang mag-isa, wala akong masyadong input, no? Kahit kanina nag-film kami for vlog ni The Poor Traveler in TPT. Tapos, sabi nga nila, parang pag on doon ng camera, nagta-transform ako. Kasi pag wala talaga camera, tahimik lang talaga ako sa buhay. Alam mo yun, parang kung as much as possible, mas gusto ko na hindi ako nagsasalita, like nakikinig lang ako. Pero kanina kasi, sabi ko nga, sa podcast, parang interview, so kailangan ko magsalita. So, nagta-transform ako. Pag may camera, okay, ready to rumble na ako, magsasalita ako. Pero pag wala ng camera, tahimik na naman ako, ganun. Parang kanina rin sa interview, like, hindi ko inaasahan na may interview. Medyo na-shock lang ako kasi hindi ko inaasahan na may interview. Pero hindi naman kailangan mag-English. Pwede naman Tagalog. So sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko, pag Tagalog lang naman yung mga sagutan, kaya ko yung itawid. So yun, natapos na yung interview and then, mabilis lang. Dapat 30 minutes ako. Pero parang mga 10 minutes lang yata kami kasi, sorry, few takes lang. Kasi may mga times lang na sabi ko, wait lang, mag-iisip lang ako. But most of it naman, nasasagot ko na siya ng diretso. So, hindi na kami masyadong natagalan. Nandun kami sa may 12th floor, ayan. Sa parang may rooftop, nasa may roof deck kami. So, medyo mainit. Kasi ako yung pinakauna, di ba? Sabihin ko yung mga kasama ko dito. Ayan guys, so dito sa cruise na to, parang mga 5 ba kami or 6 na content creators. Yung iba-iba kasi kami ng kwarto. So, hindi talaga kami usually nagkikita-kita. Tapos, yung mga ibang content creators, hindi ko sila masyadong nakasama sa mga events kasi usually mga lifestyle content creator, yung iba mga TikTokers. Ang kilala ko lang talaga si The Poor Traveler, si TPT, si Yosh, tsaka si Asta yung kasama niya ngayon. Kasi syempre, usually travel talaga na. So, pag travel, medyo kilala ko talaga. Pero kapag yung mga lifestyle, mga famous sa TikTok, nakikita ko sila sa social media pero hindi ko talaga sila nakasalamuha pa. So, ito yung pinakauna. Ayan, si Carl Limpin, tsaka yung si Mahalia, ito yung jowa niya. So ayan sila. Nakikita niyo yan sa TikTok, si Carl yung parang nagbabakla-baklaan, 'di ba? Magaling niya magbakla-baklaan, pero ayun yung jowa niya. Ayan, sikat yan sila sa TikTok. Ayan, nagsumayaw-sayaw sila sa ship. Ang next naman itong actress na si Kim Rodriguez. 'Di ba? Artista yan si Kim. Nakikita-kita ko yan sa ayan, si Kim Rodriguez. Ayan, di ba? Artista yan siya. Ayan. Si Kim Rodriguez.
Tapos of course, the OGs, the Poor Traveler, yan. Si Vince and si Yosh ang Poor Traveler, pero si Yosh lang yung kasama namin. Tapos yung isa pa nilang teammate na si Asta. So ito sila. Ay, ito si Yosh. Ayan si Vince and si Yosh. Diba? 1 million FB followers na sana. Ito si Yosh. Ito yung kasama ko ngayon. Ito naman si Vince. Ayan. Tapos, sino pa yung mga iba namin kasama dito? Meron pa kaming isang kasama na mag-jowa. Hindi ko pa, sorry, wala kasi kaming time na para wala kaming time na parang kumain kami ng sabay-sabay or parang nagkita-kita kami. Parang iba-iba kasi kami ng ganap sa life. So, pero may nakita ko na mag-jowa, lalaki tsaka babae. Parang feeling ko famous sila. Nakikita ko sila somewhere, maybe TikTok, pero hindi ko maalala kung anong pangalan nila. So, ayun. Hi, hello. Mag-hi kayo sa video ko kasi nagbi-video ako. Hi, Sir Marvin. Hello. May merienda buffet ba yan? Ang daming churros. Gusto mo? Sige, kukuha na lang ako doon. Thank you. Namit ko na din si Sir Marvin. Hello guys. Sana makita pa tayo sa ibang bansa. Kaya nga. Hello, enjoy kayo. Ayun, may merienda pala. Sana nag-merienda ako. Ayun. Nasaan na ba ako na, ano ba sinasabi ko? Ayun, may nakita ko na yung dalawang magjowa na parang feeling ko famous sila sa social media. Hindi ko lang maalala kung sino. And then yung isa pa is si Bubski. Alam nyo, yung parang komedyante. Si Bubski parang nagbabata-bata siya. Ayan. So, ayun. So, ang kakilala ko lang talaga na content creator is si Poor Traveler. Sila lang kasi talaga yung medyo nasa travel na. Yung iba kasi talaga like lifestyle or isa, si Kim Artista. So, nakakahiya naman, lumapit ako sa kanila, di ba? Hindi naman ako kilala. Pero minsan naman, pag nakakasalubong ko sila dito, yung parang nagaganon, parang hello, nagaganon lang kami, parang hello. Pero hindi kami nag-uusap ng, nai-introvert din ako minsan, hindi ko kaya yung parang bigla-bigla makipag-usap. Pero mukha naman sila mababait kasi nagaganon-ganon na naman kami pag nagkakasalubong kami. But sila yung mga kasama ko sa trip na ito. And then, by the way, na-discuss pala kanina na meron ulit Costa Serena cruise next year. March, I forgot wait lang, ko-confirm ko lang yung date ha. Okay, so ang next na cruise date is March 9 to 19, 2026. So parang mga 11 days siya. And then ang ruta niya is Taiwan, Japan, and South Korea. Hindi ko pa lang sure kung saan yung mga mismong lugar kung saan. Hindi pa siya na-discuss sa amin. But ang ruta, Taiwan, Korea, and then Japan. So kung gusto nyo rin mag-cruise, 11 days siya. Medyo ngayon, ito kasi parang 7 days lang. So next year, mas matagal siya. 11 days. And then tatlong bansa, Taiwan, Korea, Japan, March 9 to 19. So you can just contact your preferred travel agencies. May mga nagtatanong saan ba ako nag-book or anong agency. Wala akong ma-recommend kasi again, this is in partnership with Choose Premium and Costa Serena. So sila talaga nag-invite sa akin. Wala akong binayaran for this cruise. Pero nagtitingin-tingin ako sa Facebook, parang nasa mga 1088 USD yung pinaka-basic. So feeling ko mga 63,000 pesos. Yun yung pinaka-basic guys ha. Depende kasi yun sa cabin type, sa room nyo. Yung sa amin hindi siya yung pinaka-basic. Yung pinaka-basic parang wala kang window, wala kang balcony. Yung sa amin kasi medyo may balcony, so feeling ko mas mahal siya ng slides. Feeling ko nasa mga 60 to 70,000 siya. Tapos syempre magdala-dala na kayo ng extra pocket money like 5 to 10,000. So maybe roughly for this cruise, lahat-lahat mga gastos nyo, mga nasa 80,000 per person kung dalawa kayo. Pero kung mas marami kasi kayo, mas mura. Kasi kung tatlo kayo, mas mababa talaga siya. Papakita ko sa inyo yung rate. Ito pala guys, sorry ito. Ito yung nakita kong rate, no? So ito yung pinaka-basic na cabin. 988 kung dalawa kayo. Pero kung tatlo kayo, $823 na lang. Tapos kung apat kayo, $616. So mas mura talaga pag mas marami kayo. Ito yung sa amin yata, yung 1088 per person yan guys. Hindi yan for 2 per person. Pero kung tatlo kayo, $907 per person. Tapos kung apat kayo, $600. So mas nagmamahal siya depende sa cabin type. Ayun kasi mga grand suite na yan or yung pinakamagaganda na talaga nila. So I think yung pinaka-basic nasa mga 60 to 70,000. So kung gusto niyo pinakamaganda, siguro abot siya ng mga 100,000s din. Depende talaga. So yun lang guys, may narinig ako na nag-announce na meron daw activity sa gym. Parang kung meron kayong mga back pains, posture, merong magtuturo. Parang gusto kong sumama. Gusto kong sumali. Ayun sila mahal niya. Hi guys! Ito pala sila mapogi nila oh. Ito yung mga TikTokers guys. Sila naman yung i-shoot ngayon. So yan. Yung shoot kasi namin is kanya-kanya. So kakatapos ko lang mag-shoot no. Ako yung nauna. Tapos ang susunod si Carl tsaka si Mahalia. Yung sinasabi kong TikTokers.
Ayan, sila yung susunod na isushoot. Di ba sabi ko dapat mag-gym ako kasi may narinig ako na announcement na merong gym class ngayon about mga back pain, ganon-ganon kung gusto niyo mag-gym. Tapos dumaan yung si kuya, nakilala ko si kuya. Dumaan siya, tapos may dala siyang merienda. Sabi ko, mag-merienda na nga lang ako. Check ko lang, di rin naman ako masyadong kakain. Pakita ko sa inyo guys kasi may merienda din dito. Ay, baka di na ako umabot. Alas 5 na pala. Di ko alam kung hanggang anong oras yung merienda pero check natin kung aabot pa tayo. Halaka. Halaka. Isusumbong kita. Hindi ako umabot sa merienda. Karma. Sabi na dapat nag-gym ka na lang. Dapat mag-gym ako. Tapos mas pinili ko yung merienda kasi nakita ko silang may dalang mga churros. No? Hanggang anong oras lang ba yun? Baka hanggang alas 5 lang. Hindi ako mabot. Mabi hanggang 5 PM lang. Nag-close na sila. Okay lang. Ang silver lining dun, hindi tayo hello. Silver lining dun, hindi tayo mag-gain ng additional calories kasi hindi tayo nakapag-merienda. So mag-walking na lang tayo dito. Ay, alam ko na. Meron akong free drinks, no. Bibili na lang ako hihingi ako ng shake. Merong parang Slurpee. Diba sa 7-Eleven may Slurpee? Meron sila dito. And I can use this. So guys, hindi ako umabot sa merienda pero merong strawberry shake na kasama siya sa My Drinks. Itong My Drinks, unlimited wine, cocktails, beers, soft drinks, shake. Unlimited siya sa kahit anong bars dito. Pero hindi siya kasama sa cruise, no? Binigay lang siya sa amin ni Costa Serena. May option kayo. May option kayo na mag-avail. Pero, magkano nga ba yun? Parang pag mag-avail kayo, chinek ko na sa mga 11,000 pesos. Medyo mahal siya, no? Pero, if syempre 1 week kayo dito, tas kung mahilig kayo mag-cocktails, mahilig kayo mag-wine, masusulit nyo kasi imagine everyday, unlimited, kahit anong drinks pwede nyo. So, you can opt for that, no? Itong sa amin, hindi siya kasama sa regular package. Pero since we're doing a collaboration with Costa Serena, binigyan nila kami nito para matry namin. So, siguro ito, unlimited siya kahit saan. Kahit anong drinks yung gusto mo dito sa cruise. Marami kasing bars dito. So, kahit anong bar, pwede mo siyang gamitin. Unlimited siya. Ay. Masyadong thick yung shake na hindi kaya ng straw. Kaya naman pero nasisira yung straw. Ganun na lang natin. Strawberry flavor. Kung hindi naman kayo mag-unli drinks, since unlimited drinks to no, kung hindi naman kayo, okay lang naman. Kasi meron naman mga free na water, may free naman na mga coffee, free hot milk, free tea. So, pwede pa rin kayo uminom. Pero syempre kung gusto nyo lang mag-shake or gusto nyo uminom sa mga bars during the night, then masusulit nyo itong My Drinks. So, 11,000 divided by 7. 11,000 divided by 7 days. Parang 1,500 pesos per day. Pero again, kung mahilig nga kayo mag-cocktails, nakakailang cocktails kayo for the day, then masusulit nyo. So, unlimited soft drinks. So, recap tayo. Tinatry ko lang na i-gather as much information as I can kasi hindi ko talaga alam yung exact na price na babayaran. But ayun nga, pinakita ko sa inyo yung mga packages, no? So, sabihin mo yung package namin, $1,088 per person. $1,088. So, $63,300. Plus, sabihin nyo, mag-work from cruise kayo, so kailangan nyo ng unlimited wifi. Plus, $120 yun. So, nasa 70,000 na. Ayun, pwede na kayo sa 70,000. 70,000 cruise, unlimited wifi, kung para sa mga nagtatrabaho. And then, kasama na yung pagkain nyo, the whole cruise. Hindi nyo na kailangan bumili ng extra food kasi kasama na yun sa cruise. Siguro kung gusto nyo ng unli drinks, just in case lang ito unli drinks, plus 11,000 pesos to. So magkano 11,000? 120 din mo? Hindi pala, 150. Huh? Parang mga 190 pala ito. 1088 $190. Oh, 11 yan. 1088 plus $190 plus 120. So
So nasa mga 81,000 na, no. 81,000 unlimited wifi, unlimited drinks. Pag walang unlimited wifi and unlimited drinks, nasa mga 63,000 pesos. Mas mura pa kung marami kayo. Ito kasi dalawa lang kami, no. Kung mas marami kayo, mas mura. Marami kayo sa room, mas mura siya. So I think to be safe, kung nagbabalak din kayo mag-cruise, to be safe na ang dapat na budget nyo per person nagre-range na mga 70,000-80,000 per person. Medyo siguro pricey siya, pero ito kasi nanggaling siya sa Manila. So wala na kayong ibubuk na flight papunta ibang bansa, hindi niyo na kailangan mag-stay ng hotel sa ibang bansa before the cruise. So i-weigh nyo na lang yung gastos. Ito kasi diretso talaga siya sa Manila, so mas makakatipid na kayo kasi wala ng mga flights. Mahirap kasi magbigay ng numbers kasi ang cruise depende sa cabin type at depende kung ilan kayo. Mas marami kayo sa room, mas mura. Pero ang disadvantage, syempre mas siksikan kayo. Pero kung family naman kayo and you don't mind na magsiksikan as a family, then makakamura kayo. Pero kung gusto mo ng more privacy, syempre dalawa lang kayo or ganun, mas mahal yung babayaran nyo. And then kung gusto nyo ng mga additional like wifi, hindi talaga siya libre, so mag-add kayo. Kung gusto nyo ng unlimited na mga drinks, mag-add kayo. Pero yung basic lang, kahit hindi na kayo mag-add na mga drinks, yung basic lang na package, feeling ko mabubusog na kayo sa mga pagkain. May mga restaurants din dito na pwede kayong mag-try, hindi siya kasama sa package, pero kung gusto niyo mag-try ng restaurants na social, meron din dito. Pero ako hindi ko na-try kasi okay na naman ako sa food dito sa cost sa buffet and then sa food sa isang restaurant. Meron kami isang restaurant na pwede, Vesta. May mga days na medyo matabang yung luto nila kasi nga pag Europe talaga, no, European medyo matabang. May mga days naman na okay yung luto nila. So yun lang yung honest na take ko, no, dun sa niluluto sa restaurant na food. Okay guys, it's our last night na dito sa cruise. Nagkakape-kape lang ako. Kape. Cheers sa mga mahilig magkape kahit gabi na. Kasi gumagawa ako ng a little bit of work. Ayan, kailangan ko lang may tapusin lang ako na mga deadlines kasi medyo hectic yung schedule ko. After the cruise, may mga iba rin akong work na kailangan gawin. So, hindi ko na ito magagawa. So, tapusin ko na lang muna siya. So, ayun lang mga, kamusta ba yung experience ko as a first timer dito sa cruise? Yeah, I really recommend Costa Serena. Especially kung entry level na magko-cruise kayo, first timer kayo. Kasi na-enjoy ko talaga. Hindi ko na-expect na ganito pala yung itsura ng cruise ship. Tapos ang dami palang amenities, buffet yung pagkain. Na-stress ako sa buffet kasi parang feeling ko tumataba ako. Pero ayun, buffet yung pagkain. May option naman na hindi buffet dun sa restaurant na parang fine dining. So okay rin yung na options. And may mga swimming pool sila dito, gym, bars, and mga kung ano-ano pang gagawin. Tapos makakapunta pa kayo sa Japan, like di ba mayroon tayong parang stopovers, shore excursion. So I really recommend if you're a first timer. Ako sobrang grateful ako na experience ko mag-cruise, di ba? Especially first timer natin, tapos nakalibre pa tayo. Maraming salamat Costa Serena and Choose Premium, di ba, for trusting me. Nag-aaway ba sila? Pero laban. Thank you for trusting me, and of course thank you guys for your support, di ba? Hindi naman din talaga sila magtitiwala without your support. Today nga medyo overwhelmed ako kasi last night na namin, so nagsisink in na yung mga emotions na, oh my god, grabe, nakapag-cruise ako, alam mo yun. Tapos today pa nag-send yung Klook ulit ng top 100 for last month, September. Tapos we've made it again guys, rank number 3. Na parang na-overwhelm talaga ako kasi 'di ba last month nag-rank number 3 tayo, tapos parang natataasan na ako doon. Parang okay na kasi ako sa ranking ko before talaga, 'di ba? Hindi na ako naghahangad ng more pa. But ngayon talaga na-overwhelm ako. But at the same time grateful naman ako kasi parang mas napapatunayan ko na ang daming nagmamahal sa akin, 'di ba? Like pinapatunayan niyo na naman yun guys sa panonood ng videos ko, sa mga messages niyo, sa mga nami-meet ko dito sa cruise. May marami tayong na-meet dito sa cruise na nanonood ng videos ko. Hello sa inyo lahat. Syempre na-validate na dun na may mga nagsusuporta pala talaga sa akin ng totoo. Pero getting that rank again, parang overwhelming, but at the same time namomotivate ako lalo to do more contents, to bring you along with me sa more places, more countries. This year nga talaga ang plano ko talaga mag-visit ng mga bagong bansa, but most of them kasi na gusto kong i-visit kailangan ng visa, diba? As Filipinos,
Ang hirap kasi kailangan lagi natin ng visa sa mga bansang gusto natin. So, I don't wanna disclose muna kung saan tayo pupunta or yung mga plans ko this year. Kasi nga, may visa. Baka naman kasi di tayo ma-approve ng visa. So, positive tayo, di ba? In God, kung gusto ni Lord na mapuntahan natin, for sure mapupuntahan natin. Excited ako na isama kayo sa more places, tas more adventures, more stories, sa mga more people na makilala natin sa pagta-travel. Yun din talaga yung nilulook forward ko minsan sa pagta-travel. Yung mga bagong friendship na nabubuo, yung mga bagong taong nakikilala natin. So yeah, excited ako na isama kayo. And kung gusto niyo rin mag-cruise, di ba? Kagaya nito, Costa Sirena. Like next year, meron silang cruise from March 9 to 19. So 3 bansa, Taiwan, Korea, Japan. Di pa ako updated kung magkano yung presyo. But maraming mga travel agencies na nag-o-offer around. Just look for the logo ng Choose Premium. Pag nakita nyo lang yung logo na yun, Choose Premium, then sila yung mga nagbibenta ng mga cruise ng Costa Sirena. So yun, nakaka-overwhelm lang talaga kasi syempre, especially last night na namin, so lahat ng emotion na feel ko na nagsisink in na siya na oh my God, nakapag-cruise talaga ako kasi yung younger self ko, yung young Marvin, never ko inisip na dadating yung point sa buhay ko na makakapag-cruise ako ng libre, na may isang brand na maniniwala sa akin, na ipa-cruise ako at ipa-experience lahat ng ito, di ba? Tas pwede pang magdala ng isa, so naisama ko pa yung kapatid ko, di ba? So parang yung younger self ko, parang iniisip ko kung makilala ko yung younger self ko ngayon, ano kayong sasabihin niya? No? Parang ikaw ka talaga. Dati lang mahihain. Kasi dati mahihain talaga ako. Like, nagugulat nga yung mga dati kong classmates. Kasi mahihain talaga ako. Like, kung hindi mo ko kakausapin, hindi ako magsasalita. Pero to be honest, hanggang ngayon, hindi pa rin ako, ganun pa rin ako. Like, kung walang camera, guys, like, behind the camera, I'm still the same Marvin na feeling ko, ano pa rin talaga, mahihain pa rin talaga ako, hindi ako masyado nagsasalita. Pero, for some reasons, pag may camera, at pag mag-isa ako, doon ko talaga na i-express yung totoong ako din minsan, no? Kasi parang nahihiya talaga ako pag may tao around. Even yung mga closest friends ko, even to my family, like, nahihiya talaga ako pag may tao around. Pero pag ako lang mag-isa, kasi actually, kahit nung bata pa naman ako, sinasabihan ako na mahihiyain ako. Pero hindi nila alam, mahihiyain ako sa barangay namin, mahihiyain ako sa bahay namin. Pero pag nasa school ako, bibo ako. Alam mo yun? Bibo. I'm living a double life. Parang dalawa yung life na nililive ko. Yung Marvin na tahimik. Na akala nila tahimik talaga ako. Tsaka yung Marvin na pabida. Feeling ko, if need ko magpabida, for example, sa class, di ba, need mo mag-recitation, need mo mag-excel, nag-excel ako. Pero pag hindi ko naman need, like nasa bahay lang ako, like, sobrang tahimik lang talaga ako, hindi ako masyado nagsasalita. Kaya minsan yung ibang mga friends ko, akala nila sobrang tahimik ako, na nagugulat sila pag nung nakita nila ako sa vlog, parang, maingay ka pala? Maingay ka pala? Ba't hindi ka nagsasalita pag kasama nila? Diba? Kasi hindi ko alam. Feeling ko talaga, mas komportable lang talaga ako kapag mag-isa ako. Kasi parang feeling ko pag mag-isa ako, doon ko na-express yung totoong ako. Kasi even naman sa bahay or sa school, maingay ako pag for example, sa sala, maingay ako. Pero pag nasa kwarto ako, tahimik ako. Tahimik ako pag may maraming tao, ganyan. Ay, nasa sala ako, nandiyan yung mga pinsan ko. Pero pag ako lang mag-isa, maingay ako. Parang feeling ko, yung totoong ako talaga, na ilalabas ko pag ako lang. As in, like, sobrang komportable ako na mag-isa ako. To the point na kapag may ibang tao, nahihiya ako. Hindi ko alam, magdaguguluhan ako sa sarili ko. Para feeling ko, I'm living a double life na siguro pag nakasalubong ko yung younger self ko, sasabihin niya, ikaw, paano-ano ka lang, no? Pakunyari-kunyari ka lang na mahiyain, hindi ka nagsasalita, tapos ngayon, nandiyan ka na, no? So, ayun lang, parang nagiging, lang ako, like, nagiging grateful lang ako at nagiging emotional lang ako. Kasi parang feeling ko, yung younger self ko will be so proud na parang, di ba, kung ano man yung meron ako. Pero at the same time, na-overwhelmed din ako na minsan kasi pag yung sobrang, for example, nagkakaroon ka na ng mga blessings, nakikilala ka na, minsan na lumalaki yung ulo mo, no? So, yun lang yung pinakaiingatan ko talaga. Kaya ayoko rin ng masyadong, alam mo yun, ganun, parang rurok.
Kasi baka hindi na masaya doon, 'di ba? Ayoko lang yung super baka hindi masaya. Mas okay lang dito sa middle na parang nai-enjoy mo pa rin, 'di ba? So ayun lang talaga yung iniingatan ko, and I'm just so grateful sa lahat ng mga blessings na nangyayari sa life ko ngayon. And sana next time yung parents ko naman yung maisama ko. Pero syempre may problema nga sa pangalan ng mama ko. So inaayos pa rin namin, hindi naman siya mabilis na process, but I think we're making progress naman. Ang dami kasing problema ng pangalan talaga, but yeah, hopefully soon in God's perfect time, 'di ba, maisama naman natin yung parents ko sa makalabas naman kami ng bansa at mapa-experience ko rin sa kanila, no, kung ano man yung na-experience ko ngayon. Pero ewan, na-enjoy ko rin talaga ng yung pagiging mag-isa ako. Parang feeling ko kasi pag mag-isa ako, mas nailalabas ko yung ako, totoong ako. That's why I'm also careful with the kind of people that I associate myself with, kasi baka mag-iba ako, baka ma-pressure ako to do something, yung mga ganun. But kung ako lang mag-isa, mas nagiging ako yung simple lang, no? Parang yung if I go back to my core, alam kong ito talaga ako, di ba? So minsan kasi kapag nagkakaroon ka na ng maraming blessings, minsan nag-iiba ka, or minsan nape-pressure ka siguro sa environment and sa mga tao or whatever. So mas na-enjoy ko lang talaga yung time ko alone, kasi I remain grounded, no? And I also love hanging out with simple people, yung mga pure na tao na ang saya lang kasama. Sila Ari nun, namimiss ko tuloy ulit sila nung sa China, no? Yung sa mga Chinese friend. Like yung mga taong sobrang simple lang, I love hanging out with those type of people. But I also enjoy lang talaga like being alone. Ako ba? Like nasa personality ko na talaga, na parang feeling ko yung best ko na ilalabas ko kapag mag-isa ako. But ayun lang naman, I think i-end na natin yung vlog ko, no? Kasi tomorrow magdi-disembark na kami. Dadating na tayo sa May Manila. So alis na kami ng barko. Nakuha na naman namin yung passport namin, binigay na ulit tonight. Tapos, ayun lang naman. Siguro bukas mag-explore na lang ako ng other amenities. Tapos later tonight, baka i-meet ko sila Yosh, sila poor traveler. Baka mag-catch up lang kami kasi last night na, no? So, kwentuhan lang for the last time dito sa cruise ship. And then tomorrow, explore ko lang, and then magdi-disembark na naman tayo. So, ayun lang naman. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa aking first ever cruise experience. Sana next time, guys, kung gusto niyo rin maka-experience ng cruise, sana matupad din ang inyong pangarap, di ba? Pag-ipunan, no? Feeling ko naman kaya, guys, kung mapapag-ipunan naman siya. So, kayang-kaya niyo rin ito, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye!